Ayan, okay, malinaw na. Pasaway itong camera ko mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pag-usapan naman po natin ngayon itong si Amy Marcos. Si Amy Marcos na nakakapanghinayang. Opo, ako po ay nangihinayang kay Senator Amy Marcos dahil alam ko po na ito ay she was trained by her father to be the successor. Pero tingnan nyo naman kung anong pinagagagawa. Nakakapit tuko sa mga Duterte. Kahit na marami ng mga tao, mga netizens, ang may sinasabi na negatibo tungkol sa kanya. Kasi I don't believe na hindi nakakarating sa kanya yung mga sinasabi ng mga tao. Kasi I believe na paminsan-minsan nagche-check yan sila. Nagche-check sila ng itong camera ko talaga. Sana makabili ng bagong camera. Mumurahin lang kasi ito eh. Umaano-ano siya, gumagalaw, parang lumalabo, lumilinaw, ayan eh, malinaw. So, balik tayo kay Amy Marcos, na ngayon po ay galit na galit. Galit na galit po siya dahil dito sa pinag-uusapan sa Kongreso na yung tungkol nga po sa resolution na nananawagan sa Pangulo na papasukin na ang ICC at panagutin na ang mga Duterte. Ngayon, bakit galit na galit po itong si Amy Marcos? Galit na galit po siya kasi ayaw niyang maparusahan yung kanyang mga beshi, yung kanyang mga kaibigan, pinakamamahal niyang mga kaibigan, na ito na nga po ang dahilan kung bakit gustong mag-imbestiga dito sa atin ng ICC, dahil nga mga kriminal daw itong mga kaibigan na ito ni Amy Marcos. Alam niyo mga kababayan, nakapagtataka itong si Amy, matalino naman siya. At alam natin na naturuan ito ng kabutihan ng kanyang magulang. At part po sa kabutihan ng pagkatao ay yung pagtingin sa kapwa, lalo na sa pagpili ng mga kakaibiganin, mga kakaalyaduhin, susuportahan. Di po ba? Ganito ba sila pinalaki ng magulang na hindi makakilala ng kasamaan, hindi ma-distinguish cannot distinguish evil from good? Di ba? Nakapagtataka na imposible pong hindi niya alam ang mga nangyari kasi nandito siya noon. Nandito siya. Nasa gobyerno siya. At malapit nga siya dyan sa mga Duterte, pabalik-balik siya ng Davao. So, imposible po na wala siyang alam sa mga clandestine activities nitong mga Duterte na tinuturing niya na beshi. Ano nangyayari sa utak nito ni Amy Marcos, ano? Kahit na isumpa na ng mga tao, ng ibang tao, itong Duterte, pero siya, dyan pa rin siya. At kahit na siya na lang daw mag-isa, ang suportador, support pa rin siya. At ngayon nga po, galit na galit siya dito sa pinaplano ng mga kongresista na panawagan na papasukin na ni Pangulong Marcos ang
itong itong international court na ito. Ang sabi niya, nakakahiya daw po ang ating bansa. Nakakahiya daw ang bansa natin kapag hinayaan natin na pumasok ang ICC dahil kumbaga para sa kanya, ayon sa kanya, nagpapasailalim daw tayo sa ibang korte ng tagalabas ng bansa na korte. Nakakahiya daw tayo na kumbaga nagre-rely tayo sa taga-ibang lugar para husgahan ang sarili nating kababayan na nagkasala. Nakakahiya daw. Ngayon, Amy Marcos, kung ang pagiging miyembro ng ICC, ng International Court of Justice, ay isang kahihiyan, di sana hindi ito, in the first place, hindi sana ito binuo ng mga organizer na bansa, original organizers. Di ba? Kahihiyan pala ang pagsanib dito. O di sana nakakahiya pala yung mga member countries. Di po ba? Nakakahiya daw kasi kumbaga wala tayong sariling hustisya. Bakit meron ba? Meron nga ba? Huwag mong sabihin na wala kang alam sa mga katarantaduhan na pinagagagawa nitong mga kaibigan mong mga Duterte. At, siyempre dahil alam mo, at nakikipagkaibigan ka pa rin, at pinipigilan mo pa ang pagpaparusa sa kanila, that means to say, konsentidor ka, Amy. Di ba mga kababayan, konsentidor siya sa gawaing kasamaan ng mga Duterte. At dahil sa konsentidora itong si Amy Marcos, baliwala po sa kanya ang pagpatay sa tao. Di ba? Di ba, Amy? Baliwala sa'yo yung buhay nung mga biktima na pinagpapapatay nitong mga Duterte. Ganun yun. Ayaw mong papanagutin itong mga kriminal na ito at wala kang pakialam sa damdamin nung mga kamag-anak nung namatayan, mga kamag-anak nung mga biktima. Why don't you put yourself in their shoes? Wala kang empathy, Amy Marcos. Kung ikaw ay isang tao na may konsensya, hindi mo gagawin itong pagpigil sa ICC at ang pagtatanggol sa mga kasalanan nitong mga Duterte. Wala kang konsensya. Kapareho ka ng mga Duterte. At ito nga pinapakita mo, nakadikit ka sa kanila. You are being one of them. You're one of them. At hindi po malayo na kung sakaling ikaw din ang maging pangulo ng bansa, hindi malayo na gayahin mo ang ginagawa nitong mga Duterte. Hindi malayo. Because you're one of them. Okay sa'yo ang AJK. Okay sa'yo ang bloody drug war. Okay sa'yo ang extrajudicial killings. Dahil ipinagtatanggol mo nga At alam naming lahat na may ambisyon ka rin maging pangulo. At kaya ka dumidikit kay Duterte dahil pag sa oras na ikaw naman ang maging tumakbong pangulo,
makatanggap ka rin ng suporta ni Duterte, gaya ng ginawa mong pagsuporta sa kanya nung siya ang tumakbo noong 2016. Di ba ikaw ang nag-finance? Finance mo yung kandidatura niya. Kaya siya naging Pangulo. Kaya kung tutuusin, you're part of the crime. Kasi mas lalong lumala yung kasamaan ni Duterte nung siya ay naging Pangulo. Dahil nung mayor pa lang siya sa Davao lang siya nagkakalat ng kademonyuhan. Ngayon, nung ginawa mo siyang Pangulo, ikinalat na niya sa buong bansa. Kaya partly, you're partly to blame. Kasi ginawa mo siyang Pangulo. Diba? Hindi naman sana siguro yan mananalo kung hindi mo sinuportahan. Hindi nga yan noon sikat eh. Davao lang naman siya. Kaso, ginamit mo yung mga Marcos loyalist para papanalunin siya. Diba? Ginamit mo kami. Right? Right, mga kababayan? Kaya ikaw, Aimee, yung sinasabi mo na nakakahiya, sa totoo lang, ikaw ang nakakahiya. Nakakahiya iyang prinsipyo mo. Nakakahiya iyang pagkatao mo. Alam mo kung bakit? Kumakanlong ka ng kriminal. Inililigtas mo. Pinagtatakpan mo, pinagtatanggol mo ang isang berdugong mamamatay tao. Ayaw mo na bigyan ng hustisya yung mga biktima nitong berdugong ito. Tama? Ikaw ang nakakahiya. Kasi yung paninindigan mo ay baluktot. Wala sa hulog. In short, lutang. Inagaw mo yung corona ni Lenny sa pagkalutang. Nakakahiya yang paninindigan mo sa international community. Senadora ka, kapatid ka pa naman ng Pangulo ng bansa. Tapos yung paninindigan mo, taliwas sa kabutihan. Taliwas sa panindigan ng Pangulo ng bansa. Diba ikaw ang nakakahiya, Amy Marcos? Ikaw ang dapat mahiya. Dahil ipinagtatanggol mo ang isang human rights violator, ang isang predator. Pinagtatanggol mo. Nakakahiya. Kapag hindi tayo bumalik na maging member ng ICC at kapag ipinagpatuloy ninyo ang pagtatanggol dyan sa mga kriminal na iyan na taga Davao, tayo po ang nakakahiya at maaapektuhan pa ang suporta sa atin ng international community. Remember, kailangan natin ng suporta nila sa problema natin sa West Philippine Sea. Ngayon, kung babaliwalain natin ang panawagan ng international community na sumunod sa human rights, tayo kaya, kapag tayo ay nangailangan ng tulong nila, makaasa kaya tayo ng tulong ng international community na hindi ayaw nga nating sumunod sa batas ng international community? Right, Amy? Nasaan ang training sa'yo ng best president of this country?
Apulakay. Ano nangyari sa mga turo niya? Nawawala ka na sa sarili. Naliligaw ka ng landas, Amy Marcos. Ikaw ang nakakahiya. At alam mo ba, sa palagay mo ba sa ginagawa mong yan, hindi affected ang iyong political career? Ngayon pa lang nabawasan ka na ng isang support at boto. Ako, bawas na ako sa kung ilang milyon man ang bitbit mo. At siguro hindi ako nag-iisa. Alam ko, marami dyan. Kung magbabasa ka ng mga comments sa mga vloggers, alam mo sana naman mag-research ka, Amy, nang malaman mo kung nasaan ka na ngayon nakatungtong sa political landscape. Nakakahiya ka, Amy Marcos. Kapatid ka ng presidente ng Pilipinas, pero ikaw, isa ka sa humaharang sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng heinous crimes. Kaya mga kababayan, huwag po nating kalimutan yung kahingalan. Hindi. Palibasa hindi ako AI Pinaghalo yung hibang sa kahingalan. Kahangalan at kahibangan ni Amy Marcos. Huwag na po nating susuportahan niya. Iba po ang paninindigan sa buhay. Taliwas sa kabutihan. Goodbye, Amy Marcos. Well, mga kababayan, thank you for watching and see you again for more comments and reactions on issues. Okay? Bye. Peace.